amahan nga langiton, kanimo lamang gayod ang tanang mga pagdaing. Kanimo lamang gayod ang tanang mga pagpasalamat. Tungod kay maayog ka gayod sa among kinabuhi, matinud-anon ka, nga hangtod karon wala gyud puas ang imong pagtagad, pag-amuma, pag-atiman kanamo. Dili man siguro ang tanang pangandoy sa among kasing-kasing amo nang nakuptan sa kinabuhi. Apan nagatuo kami nga dagkong mga butang ang imong giandam sa unahan. Nagatuo kami, Lord, nga doon na kay giandam nga pinasahi alang kanamong tanan. Mao nga mapasalamaton kami, Ginoo, kay nagtuumi nga dako kayo ang imong plano alang sa among kinabuhi. Maong lig-una kami, Ginoo, sangkapi kami nga walay paglunga ang among pag-abanti sa pagdutdot kanimo, tungod kay ikaw ang among paglaom. Ikaw ang liabi, ikaw ang susi sa katumanan sa among mga damgo sa kinabuhi. Mao paday namong giisa kanimo ang among pagpasalamat, among pagdaig. And we ask you, dear God, to speak to us today. Holy Spirit, we ask you to minister. Reveal to us the Word of God, the Word that will give us life, the Word of God that will transform us and change our situations. And so today, we open our hearts to you, and we will allow you, dear God, to speak to us. Give us a revelation, dear Lord, that will change every situation we are in. And we ask your precious blood to cover this place so that as we listen to your word, we will enjoy your presence, dear God. Bless us well, our brothers and sisters, Lord, nga ito karon na sa online, o bisan kinsa Ginoo sa tibok kalibutan nga nagasud-ong ani nga broadcast. We ask, dear God, for your blessing and touch upon their hearts as well. And so today, Lord, we are ready and we are excited, oh God, for what you are going to do in our midst and upon every one of us. This we pray in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Tanan mo singit og amen. Amen. Sige, pangitag lima kabuk. Pangitag lima kabuk. Ignacia Igson, nalipat ko kay niya ka. God bless you. God bless you, Ignacia. Nalipay ko kay nagkita ta. Ignacia, oy kaputi sa imong sinina. Ingon ng Bible, sila nga nagasulog og puti nga sinina madaugon. Hallelujah. Amen. Atong palakpakan po ng atong mga musicians. Salamat sa ilang kinabuhi. Walay puwas ang ilang pagpaningkamot aron matabangan ta sa atong mga pagdaig sa atong buhi nga Ginoo. Amen. So, una na pong Domingo sa bulan sa Hulyo. Uy, nilapas na tang halos isa ka bulan sa tuig, no? Sa tunga sa tuig. Mas pasag yun. Pila na lang kaadlaw, murag na na po'y magtugtog og kanang mga music bitaw nga murag mingawon tagkalit. Hallelujah. So welcome once again. Sige, pahalo na tang tanan. Onya tugutan nato nga ang presensya sa Ginoo magsangkap ka natong tanan. Hallelujah. So tungod kay unang Domingo kini sa bulan sa Hulyo, niya na pod kita mag-aambitan aning tinapay nga simbolo sa lawas sa atong Ginoo og niningkupa nga simbolo sa dugo sa atong Ginoo nga giula sa krus sa Kalbaryo aron og alang sa atong kaluwasan. Amen. Sige, kuhita pagbalik imong katapan ina nga ayaw kong istorya kay maminaw ko sa pulong sa Ginoo. Amen. Nya, kuhita na pud siyang usabi na ayaw tulog-tulog ha. Para makadawat ka unsay para sa imo ha. Amen. So this morning, I would be glad to share to you tungod kay communion time nato ni gusto na ko i-share pagbalik ang mga daghanang panahon nga ginaambitan nato ning ideya ha, all about the harvest. Kaya lang pag mangitag harvest magod, it's not only about blessings. Pag mangitag harvest kanang muani bitaw ta,
Dili na nagisgot may tungod sa panalangin, mga dugang grasya, mga dugang pabor, maing panglawas, pag-uswag sa kinabuhi. Dili lang inaana, no, ang harvest nga ginaisgutan sa Bible. Harvest in the Bible also mean salvation of many people. No? So kaluwasan po sa daghang mga katawhan. Mao na nga karong buntag, I would like to share to you the urgency of the harvest. Kanabang pag mangitag harvest, dili siya pwede langan-langanon. Kinahanglan gyud buhaton diha dayon. So muna, the urgency of the harvest. So kung dunay usa sa butang nga kinahanglanon kaayo nga ato yung masabtan pag-ayo, when it comes to harvest, kung magisgot gani sa pag-ani, kinahanglan, dili ni siya langan-langanon. Okay? So the urgency of the harvest. Yung magsugod ko sa idea ba, sa 1 Corinthians chapter 11, part ni sa atong gina-recite kanunay, sa diha mag-ambitan ta sa kupa o sa tinapay, nga simbolo sa lawas o sa dugo sa atong Ginoo. Sa verse 26, please, sa NLT gyapon nga translation, 1 Corinthians 11 verse 26, inaniyang pagkaingon, for every time, kita tanamingon, every time, matag panahon, matag higayon, ano no? Sa matag higayon, you eat this bread that symbolizes his body and drink this cup that symbolizes his blood, you are announcing the Lord's death until He comes again. So kiniday ang atong pagpangalawat, ang atong pagparticipate niini nga buluhaton, mauday ni ang atong pag-apil sa pag-announce, sa pagdeklara, sa pagsugid, kalabot sa kamatayon sa atong Ginoo, hangtod nga mobalik siya pag-usab. Huh? So, this text is reminding us about our calling. Kita namin yung calling. Ikaw ug ako gitawag sa Ginoo para dalhon kining maayong balita sa kamatayon sa atong Ginoo samtang wala pa siya mobalik. Amen? Now, more than 2,000 years ago, mianhi na ang atong Ginoo. Aron pagtahan sa iyang kinabuhi, aron siya mamatay ngadto sa krus, pinagi sa paglansang. Aron ang dugo nga iyang giula, mao kadto ang mupapa sa tanan natong kalapasan ug maghatag kanato og kasiguruhan sa kaluwasan. So mao tong iyang unang pag-anhi, sobra 2,000 na katuig nga miagi. Apan ingon ng Bible, mobalik siya pag-usab. Ang iyang pagbalik, dili na para magluwas, kundi para na sa paghukom sa kalibutan. Okay? Buti pasabot, nga ang mga tao nga nagdumili sa pagtahan sa ilang kinabuhi, sa pag-alagad sa Ginoo, hukman sa Diyos. Itambog sa Diyos, ngadto sa linaw nga kalayo, sa impyerno. Apan ang mga tao, nga inigabot sa panahon, inigbalik niya, bisan katong nangamatay na nga nagsalig kaniya, banhawon pag-usab sa Diyos. O katong nahibilin, nga buhi inigbalik sa Ginoo, iyang sakgaon, ngadto sa kalangitan. Aron uban niya itong banhaw nga nangamatay, nga nagtuo sa Diyos, tigumon sa Diyos ngadto sa kapanganuran, aron magsaulog sa 7 katuig nga bangkite, kanang gitawag og marriage supper of the Lamb. Unya, 7 katuig na siya nga mahitabo. Unya, sulod sa 7 katuig, matag usa kanato nga ma-qualify sa rapture. Matag usa kanato nga grasyahan sa Ginoo nga maapil kita sa tigom ni adtuon niya. Inigbalik sa Ginoo, makadawat sa mga ganti, pinasikad sa atong mga maayong buhat nga atong gihimo sabtang buhi pa kita dinhi sa kalibutan.
Mao nga importante kaayo ang atong mga buhat nga maghimaya sa Ginoo kay kana siyang basihan sa mga ganti nga giandam sa Dios alang kanatong tanan. Amen. Mao na nga inigbalik sa atong Ginoo, mao na to ang adlaw sa paghukom. Mao nga mintras wa pa siya mobalik, importante kaayo nga dili malangan ang pagsugid sa ubang mga katawhan kalabot sa mayong balita sa kaluwasan pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Muna nag-ingon ang verse 26, every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the death of the Lord Jesus Christ until He comes. Amen. Mao na nga, ang idea manggod, ang pagbalik sa Ginoo nasayog ta nga mahitabo na siya. Kaya lang kung kanusa, walay usa na sayod nato ana. Pwede mahitabo na ugma, pwede mahitabo sunod adlaw, pwede pod mahitabo sunod semana, pwede pod mahitabo sunod bulan, o pwede pod mahitabo sunod tuig. Walay usa nato na sayod kung kanus ang iyang pagbalik. Ang description sa Bible, ang paghulagway sa Biblia, kalabot sa pagbalik sa atong Ginoo, sama siya sa kawatan nga walay usa nga nasayod kung kanus asya mo abot. Amen. Mabitaw ng rason nga usahay makawatan ta di ta kabalo, no? Bago pa lang natin igsuon diri ang iyang karwasan, gikawat ang mga bakal. Wala ta kabalo. Kaya kung kabalo pa lang tagkanos sila mo abot, atong atangan, mag-atang tagbunal. Karon atong bunalan. Pero tungod kay ang kawatan dili mag-announce kung kanos siya moabot, inana pod ang pagbalik pag-usab sa atong Ginoo Kristo. Walay usa kanato nga nasayod nini. Mao nga kinahanglan dili langan-langano nato ang pagsabwag sa mayong balita sa kaluwasan kay wa ta masayod kanus ang pagbalik sa atong Ginoo. May na lang masultihan natong uban nga dunay kaluwasan mintras naapay panahon. Amen? That's why John chapter 4 verse 35 mao ni siyang atong text. John chapter 4 verse 35 inani pagkaingon, Jesus said, ang Ginoo mismo nato mo'y nag-ingon niini. Ingon siya, you know the saying, 4 months between planting and harvest. So 4 kabulan ang agwat, 4 kabulan ang distansya gikan sa pagtanom ngadto sa pag-ani. But ingon niya, I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. Kita tanong yun, already. Say it again. What does it mean? Ingon si Jesus, the fields. He's talking about the people. He's talking about the world. The fields are already ripe for harvest. So ingon siya ba, ang mga tao sa gawas, andam na sila nga harbisonon. Nya gisulti niya, dugay na kayo. Andam na ang mga tao nga harbisonon. Pagsulti niya ani, panahon pa ni sayang 12 ka disipulo. 2,000 na katuig kapin ang nanglabay. Anihuno na. So nagunaw na ako na samot na gyud karon. Anihuno na gyud kayo. Kay dugay na gud ning gisulti niya. No? So, unsa ang but ipasabot? Unsa ang gihulagway sa atong Ginoo dinhi? Let me illustrate it to you. Gusto ta mo dalhon karong buntag nga kitang tanan mag-imagine ta. Okay. Ready na mo? Oh, I want you to imagine with me about a farmer. Nanas yung una-una, farmer. Na mo idea no, mag-uuma. Farmer. So mo na ibutan to sa una-una. Farmer. Unya kini nga farmer, doon na siya yuta. Ang iyang yuta na puno sa 200 kapunuan sa durian. So dako-dako iyang yuta kay 200 kapunuan gud sa durian. So kini nga farmer, doon na siya dako nga luna
nga dunay 200 kabuok punuan sa durian. Unya di basta-basta nga durian. Oh, pinasahi nga durian, puyat. Kaila ba magpuyat nga durian? Oh, lami yun siya. O katong nakaadto sa gawas, Musan King. Mga lami na siya nga variety sa Thailand. Okay? So, farmer ni siya, na-imagine na ninyo? Base ni sa John chapter 4, verse 35. So, murabag naghulagway si Jesus nga dunay usa ka farmer na siya'y na siya'y yuta, na siya'y luna, nga 200 kapunuan sa durian ang natanom. Usa ka adlaw, nangalimyon ang kahumot sa hinog nga durian. Na-imagine na ninyo? Arang humutag yun ang baho sa durian. Ang uban, dili humutan. Unya sa diyang nasimutan niya ang baho sa hinog nga durian, imbis muadto siya, aron iyang anihon, ang iyang durian, nang yugpo sinon siya, naglingkod siyang balkon, unya nag-ingon, di paronting ani. Mo ni ang gihulagway ni Jesus din ni. When Jesus said, you know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. Oh, nakasimot kini nga mag-uuma. Uy, hinog na ang akong gipangtanom, nahinog na ang iyang mga bunga. Pero imbis mo adto siya para anihon kay hinog na, nang yugpos lang siya, nang hinambid pa, nang hinuktok siyang balkonahe, og nag-ingon, di ko mo adto, di pa karon ang ting harvest. Nahulagway ninyo? This is the picture nga gipakita sa atong Ginoo dinhi, dili lang sayang 12 kabuk disipulo sa unang panahon, kundili kanato nga mga disipulo ni Kristo sa atong panahon karon. Unsay gihulagway sa Ginoo ning bersikulo ha? Ang usa ka maghuuma nga tapulan. Mapasagaron, wala naghatag og bili sa iyahang mga tinanom. Wala niya gihimo ang angay niyang buhaton sa pag-ani sa bunga sa iyang tanom. Maong na-miss niya ang daghang oportunidad sa kinabuhi. So mo niyang gihulagway sa atong Ginoo sa Kristo. That's why He said, wake up and look around. This is when the Lord said, wake up and look around. This is not just a casual glance or a quick look around, but a look that requires careful observation. Sa diyan nag-ingon si Jesus, look around, dili ningon nga siplat lang, dili ana, dili ningon nga tanaw lang kadali, dili na mo gipasabot sa Ginoo. When the Lord said, wake up and look around, He's telling us to observe our surroundings carefully. Tanawon ginato pag-ayo, dili siplatan lang. Tanawon og susihon gyud pag-ayo. Muna ang buti pasabot sa atong Ginoo. This is a call to pay close and special attention around us, to be alert, to be aware of, because the opportunities around us to harvest are abundant. Daghan na kaayo ang harbisonon. Ang uban tungod kay wala na harvest, nangamatay na lang, nangalaos na lang, nangalata na lang. Kung sa tao pa na, ingon ang study, every second in this world, 140 people died. Kada segundo, 140.
140. Kada segundo, 140 katao ang mga matay. Well, okay na Pastor Ding, kay mga matay matatanan. Yes, mo agree ko ana, okay na. Kay gisulti sa Bible, mga matay tatanan. Pero ang pangutana, andam ba sila mo atubang sa paghukom sa Diyos? Kung sa ingon sa Hebrews 9 verse 27, butang palihog. Ingon ang Hebrews 9:27, and just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Ang tao, gidestino tang tanan nga mamatay inigabot sa panahon. Pero human ni ana nga kamatayon, dunay hukom. Ang kamatayon di na tumapugngan, kay gideklara na nadaan sa Ginoo. Pero ang paghukom nga atong atobangunon, pwede nato mapangandaman. Amen? So kini nga bersikulo nag-ingon nga ang kamatayon dili mo'y katapusan sa tanan. Kay doon na patay ato bangon human niini. And that is judgment. Are you following? Mao na nga kada segundo, kada hagtok sa segundo, 140 katao ang mamatay sa tanang suok sa tibok kalibutan. Ang pangutana, pipila sa ilaha ang naminsahian na, pipila sa ilaha ang nasultihan na, pipila sa ilaha ang na-harvest. Kasagaran nila nga matay na wala ma-harvest. Mura siya bunga ba, nga nahinog na, nahulog na lang, o niya, nalata na lang, kay wala ma-harvest. That's why Jesus said, wake up and look around. For the harvest is, for the field is already ripe for harvest. Murabag, miingon si Lord sa atua, look around and take advantage of every opportunity to harvest. Hallelujah. So, what shall we do? What shall we do to take advantage of every opportunities for us to harvest? So unsa ang ato mga buhaton para dili masayang ang higayon nga makahimo ta sa pag-harvest sa mga harbisonon. Dili lang na siya panalangin sa Ginoo, kundi mga tao usab. Una, things we need to do to grab every opportunity, to take advantage of every opportunity to harvest. Number one, para mahimo nato kini, di ta malangan sa pag-harvest, we need to increase our relationship with Jesus. Increase our relationship with Jesus. Mo nang unang buhaton, mo nang unang kinahanglan kayo nga mahitabo sa imo o sa akong kinabuhi. When we say increase our relationship with Jesus, this is not just a casual relationship, but a deep, intimate, and personal relationship with the Lord Jesus Christ. So pag mayutag atong pakusgan ang atong relasyon sa Ginoo, dili na siya casual, dili na siya ordinaryo lang nga relasyon nga mahinumduman na nato kung Domingo. Kundili, relasyon ka na, tali ka nato sa atong Ginoong Hesus, nga laom, pinasahi, personal siya nga relasyon nato sa Ginoo. This is more than just knowing God. This is more than just knowing Jesus, but knowing Him personally. Pag mga increase our relationship with God, dili lang ni kay nakailata nga naay Ginoo, kundi kana bang relasyon nga nailahan jud nato siya personally. Ana bitaw? Daghang mga tao karon sa kalibutan, ingon sila, kaila mo ko Ginoo. Ang pangutana, nailhan ba kaniya? Kay pag mangutana ka, bisan palahubog kayo, pangutanahon nimo, nakaila ka Ginoo? Kaila. Ang pangutana, tungkol kay palahubog siya, nailhan ba siya sa Ginoo? Agoy, nalitok na itong palahubog, naghanapon mo kritik, ani.
narabay mo react dayon basta inani na nga mga isyu sigutan diya sa ato ang live. So when Jesus said, when we are talking about increasing our relationship with God, this is more than just knowing Jesus, but knowing Him personally. It is about spending time with Him, talking with Him, listening to Him, and allowing Jesus to guide us and transform us. Mao na siyang relasyon nga pinasahi sa Ginoo. Pag ang tao, personal ang iyang relasyon sa Ginoo, makadungog siya sa Dios. Gahatag siya panahon makigsulti sa Dios. Unya, giyahan siya sa Dios. Pag-uhon siya sa Dios. Mao na ang naay personal nga relasyon. Mao bitaw pag ang relasyon gani casual lang, pag ang relasyon nato sa Ginoo ordinary lang, dili matarog ang atong kinabuhi. Bisan pag sigitag balik-balik sa simbahanan, ang atong gawi maura gihapon. Walay development, walay improvement, walay increase sa atong pag-alagad sa Ginoo. Because our relationship with God is not increasing. That's why when we say increase our relationship with Jesus, it is about making our relationship with Him the most important thing in life. Para mo increase ang atong relasyon sa Ginoo, himuo na to kini nga pagpaningkamot mo pinaka-importanting butang sa atong kinabuhi. Mo nang dakong pangutana sa atong tanan, importante ba sa imuha nga mo increase ang imong relasyon sa Ginoo? Mao ba na siya ang una nimo nga gipaningkamutan? Kana ba ang gigugulan nimo sa imong panahon nga mo increase ang imong personal nga relasyon sa Ginoo? So, it is about making our relationship with Jesus the most important thing in life by making Him first above all else. Kung ang buti pasabot, pag ang atong relasyon sa Ginoo increasing, kana lang ang atong relasyon sa Dios mo'y atong ginasiguro, mo'y atong ginauna. Kay kana siya ang tinubdan sa tanang nindot nga mga butang. I want you to really hear this. Si God mo'y tinuod nga tinubdan sa tanang nindot nga mga butang. Dili imong ka-bright, dili imong abilidad, dili kay hawd ka, dili kay inila ka, dili kay dato ka, dili tungod kay gwapo imong pamilya, dili tungod kay gwapo o gwapa ka, dili na mo'y basihan sa hayag nga kaugmaon. Kaya ang hayag nga kaugmaon, gisaad kini sa Dios kanato. Siya ang gaplano ni ini. Na, common kay nga verse, Jeremiah 29 verse 11. Common kay siya nga verse. Ginakot na nato, but we need to understand it quick. Isya si God nagsultihan ni, isya for I know. Isya nasayod ko sa akong plano, sa plano nako para sa imo. Isya nasayod ko sa plano nako para sa imo. So siya buti pasabot, God has a plan. Doon na siya plano sa imo. Labaw pa kaanindot sa imong plano, sa imong kaugalingon. God has a plan, declares the Lord. Plans what? To prosper you. Gaplano ba kang muswag? Mas gaplano si Lord para sa imo. Unya, tungod kay siya ang gaplano, tungod kay naa siya'y kapasidad sa pagpahitabo sa iyang plano, mahitabo ang iyang plano kaysa sa imong plano. Kita daghan matag plano. Ingon ang Bible, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purposes that will prevail. Ang tumong gyud sa Ginoo, mao gyud ang mahitabo, dili ang atong plano. Ang tumong sa Dios ang mahitabo ngano? Kay diha man siya mag-support sa iyang mga tumong, dili sa atong plano. Mo bitaw nga daghan tag plano usahay, dili mahitabo. Kaya nga ato manggod ng plano. Pero kung ang plano ni Lord
ang tugutan nato mahitabo sa atong kinabuhi, dagkong mga butang. Labaw pa kay sa imong gidamgo ang ablihan sa Ginoo para sa imo. Kaya lang, we need to increase our personal relationship with Jesus. Amen? A scientific study of religion, doon ay grupo nga gatuon sila. Unya gi-publish nila sa ilang journal in aniyang pagkaingon that people who spend time in prayer and Bible study are inclined to have a stronger relationship with God. Unsa ni nga grupo nga nag-survey, scientific study of religion. Gisulat sa ilang journal, gi-broadcast nila, gi-publish nila sa ilang journal, ang ilang giingon, that people who spend time with prayer and Bible study are inclined to have stronger relationship with Jesus. Matod pa nila sa ilang study, nga ang tao nga hilig kayo mag-ampo, gahatong panahon sa pagbasa sa Bible, maunon sila mga tao nga inklinado gayud diha sa ilang relasyon sa Ginoo. Kay mailhan man nimo ang tao nga love niya si God. Kay love niya ang Word of God. Unsa ingon kay sa John 1 verse 1, tanawa ra God. Ingon ni John, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was mao na nga kining Bible di ay, this is not an ordinary manuscript. The Word of God is God. Mao na nga kung love nato si God, ang Word, mao na siyang display. Pag love nato ang pagbasa sa Word, it simply means we love God. Because when we love God, we love the Word of God. When we love the Word of God, we love God. Because the Word of God is God. Mao na bisag di ko nimo sultihan, kabalo ko kung kining tawhana love magyud niya si God. Kay pag naay mga pagwali na ipulong sa Ginoo, interesado siyang mamati ani. Kaya ang pagpamati manggod, ang interes sa pagpamati manggod, nagpasundayag na nga love gyud niya ang pulong nga mao ang Dios. Hello? That's why ingon ang survey, ingon ang study, sila nga nagahinog panahon sa pagbasa sa Bible o sa pag-ampo, muna silang mga tao nga inklinado kayo ang ilang kalig-on diha sa Ginoo. Unya, nag-ingon pigit sila, these people experience God's presence more often. Katong gabasag Bible gapre, they experience the presence of God more often than other who are not reading and praying. Unya, ingon pa din they feel the peace of God more deeply. And they have a greater understanding about the love and the grace of God. Ana ang ingon sa study, pag ang tao di ay naagay siya ginagahin nga panahon, pinasahi sa Bible o sa pag-ampo tungod kay personal niya nga relasyon ang atong Ginoo, inklinado siya nga makabaton og lig-on nga pagtuo sa Dios. Unya dali niya mabati ang presensya sa Ginoo. Ang kalinaw sa Dios iyang masinati. Unya laom ang iyang pagsabot sa grasya sa Ginoo. Mura bisag ang uban, usahay murag ipiton siya tungod kay laom ang iyang pagsabot sa grasya sa Ginoo, andam siyang muhato og grasya sa uban. Andam siyang maluoy sa uban. Andam siyang musabot, andam siyang mutabang. Tungod kay mas laom ang iyang pagsabot sa grasya o sa gugma sa Dios. Lagi tungod kay gadako, galambo ang iyang relasyon sa atong Ginoo. Hallelujah. Usapod ka study, usa ka grupo nag-ingon, Pew Research Center. Pew kanang lingkuranan man siya. Tama pa pagbasa ni Pew? P-E-W. Pew Research Center. Naapo dahil mga grupo po ni siya. Unya sa ilang research,
nagpakita sila, ingon nila, that people who prioritize their relationship with God have a stronger faith. Ang mga tao nga kansang prioridad, ang mga tao kansang mga ginauna nila kanunay, maugyod ang ilang relasyon sa Ginoo, mas lig-on sila sa ilang pagtuo. Dili sila basta-basta matumba, dili sila basta-basta madiskurahi, dili sila basta-basta maluya sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay priority niya ang iyang relasyon sa Ginoo. They are more likely to attend church regularly. Sorbe niya. So, moni kani mga tawhana, dasig kay sila mo apil sa mga tigom. Sa mga tigom nga sama ni ini, di sila magpaulahi. Sa mga tigom diin ginadiscuss ang pulong sa Ginoo, sa mga tigom nga naay mga pag-ampo, sa mga tigom nga naay mga pagpuasa, naay mga pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo. Kining mga tawhana matud pa sa Pew Research Center, tungod kay priority nila si God, mas lig-on sila sa ilang pagtuo. Mao nang aktibo sila sa mga buluhaton sa Ginoo. They pray frequently and they read their Bible oftenly. They are more likely to experience the peace of God, the joy of the Lord, and the love of Christ. Halos pulo pariha ang ilang obserbasyon. Duhani kadagkong mga survey team. Lahi sila nga survey team, pero halos pari-pariha ang ilang obserbasyon. Nga pag ang tao, increasing ang iyang relasyon sa Ginoo, mas lig-on siya. Mas dasig siya. Mas gakalayo ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Dili siya basta-basta matarog. Dili siya basta-basta maluya. Ngano tungod kay priority sa iyaha ang iyang personal nga relasyon sa Ginoo. Wala siya gatanaw sa uban. Ang iyang ginututukan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Hallelujah. This is the power of increasing our relationship to Jesus Christ our Lord. Pag kita di ay, ikaw ug ako, himo na tong priority nga mo increase ang atong relasyon sa Ginoo, dili langanon sa Ginoo ang atong harvest. Amen? Dili langanon sa Dios ang atong harvest. Pag priority nato ang pag-increase sa atong personal nga relationship sa Ginoo. Number 2, unsay atong buhaton para di malangan ang harvest? Increase our witness for Jesus. Unsang una, increase our personal relationship with Jesus. Ikaduha, increase our witness for Jesus. 2 Corinthians 5 verse 20, inani ang pagkaingon. So we are Christ's ambassador, witness, or representative. Mga na siyang idea ng ambassador. So yun ang Bible, we are Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. So, ingon ang Bible, kita mga representante ta sa Ginoo, representative. We are witnesses of the Lord Jesus Christ. We are ambassadors according to New Living Translations. Ingon din God is making appeal. Gapanghangyo ang Ginoo pinaagi sa ato. God is making His appeal through us. Pinaagi sa ato kay kita ang representante sa Ginoo, kita ang ambassador sa Ginoo, kita ang witness for Christ. Ang God naghangyo sa mga tao nga ilhon siya para makabatunog kaluwasan. Ano? Unya ka nang paghangyo sa Dios ngadto sa mga tao, pinaagi ka nato. So kita ang latayan sa lihok sa Dios ngadto sa ubang katawhan. Unya ingon niya din we speak for Christ when we plead, come back to God. So sa diyang mag-iuta, balik mo sa Ginoo, brad, pangalagad mo sa Ginoo. Alagarin niyo ang Diyos, isurindin niyo kinabuhi sa Ginoo. Sa diyang gasultitan ni Ana, ingon ang Bible, we speak in behalf of Christ.
Oh, gasulti ta sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. Napamira pag-ayo nini. This is telling us that we are called to be a representative, to be a representation. We are called to be a witness for Christ, to spread His love and His grace to the people around us. Hallelujah. What does it mean? It means sharing not only the good news of God, but being the good news to the people around us. So kani bersikulo ha, nagtudlo nato nga pag kasadang nag-ingon dayta nga when we plead to people, sadang nagsulti ta, nagdeklarata sa mga tao, balik mo sa Ginoo. It's like Jesus telling the people to come back to God through us. Kita ang ginagamit sa Ginoo. Kita ang ginalatayan sa Ginoo sa iyang lihok. Muna, kini nagtudlo nato nga, di lang di ay igo pod nga ang Ebanghelyo ang atong isulti sa uban. Kundi tugutan nato nga ang atong kinabuhi mismo, mao'y mahimong buhing Ebanghelyo. So our calling is not just to share the good news, but to be a good news to other people. Being a good news is about an everyday action that demonstrate God's love and God's grace to other people. Pag I will allow myself to become a good news to other people. This is about simple acts of goodness that we do every day. It is simple good actions that we do every day to demonstrate the love of God and the grace of God to other people. Ito one time, akong mentor si Pastor Rape, share siya ba siya nga, nasa verse na basahan sa scripture siya nga, maudi ay nga, gahi kayo, ma-reach out ang ubang tao, gahi sila ma-harvest, kaya wala pa manggudi ay ko, mamatay diha sa Ginoo. Ang yang buti pasabot ka ng dying to self. Dying to self. Hangtod nga buhi pa ang atong ego. Hangtod nga buhi pa ang atong emosyon. Hangtod nga buhi pa ang atong mga kagustuhan sa kinabuhi. Mao na siyang babag nga dili makita sa mga tao sa atong palibot ang gugma o grasya sa Ginoo. Kay kita man na makita, dili man ang Ginoo. Hello? Una ingon one time ni Pastor Rapi, gahilak siyang kasulti. Mao day niyang rason nga nung usahay, ang church dili maka-harvest, kaya ang church dili siya gospel. Kasulti siya gospel, pero yung kinabuhi dili gospel. Good news yung ginasulti, pero yung kinabuhi bad news. That's why, when we talk about increasing our witness for Christ, this is about our daily habit of doing good things, doing actions, good actions for the glory of God, where we represent. Si Barna, another Sorbi team po ni siya, nag-ingon, that majority of non-Christians who know a Christian personally don't see any differences in their lifestyle compared to the rest of the people of the world. Nagbasa ko ani nga survey. Iko niangal gyud ko sa akong kasing-kasing. Kay ingon pa manggod niya ni Barna, survey team man ni siya pod. Ingon pa niya, kasagaran daw sa dili Kristohanon nga naa sila'y kaila nga Kristohanon, wala daw sila'y nakitang kalahian sa ilang kailang Kristohanon.
sa kinabuhi kung ikumpara sa mga tao nga naara sa kalibutan. Nag-uol ko aning survey, ha? But this is facts. These are facts. I mean, di nato ma-deny ni siya. Kay study man ni siya, survey, ginahimo man nila. Maybe nangutana sila pila kalibo ka mga non-Christian, ka mga tao sa gawas ba? Brad, nakay-kailang nga Christian, kanang born again, nakay-kailang pisisiyan, unya, kumusta man sila? Ha? Pariharaman gapon sa ubang mga tao. Kay pag imo na siyang tandogon, pag masuko na, mas kuyaw siya, pisisiyan siya, paminawa siya, og siya maglagot, di ba? Tanaw mo, bukal yang baba na. Ha? Mo ba? Ngunit ang study. Ingon ni Barna, majority of non-Christians nga naikailang nga Christian, wala sila nakitang kalahian sa Christian o sa non-Christian. Murabag nag-ingon si Barna ba nga ang among survey, Pastor Ding, inaaning resulta. Ang Kristohanon nga nasulod sa simbahanan, majority sa ilaha, pareha lang kinabuhi sa mga tao nga nasa kalibutan. Kaya mga tao sa kalibutan, kusog mangutang, di mo bayad. Yan na apoy Kristohanon, Pastor. Pareha lang yun. Mangutang niya, mamnisya na. Muna siyang diligid siya good news. That's why, if there is one thing that we need, that needs increasing, it is our witness for Christ. We need to understand that our action speaks louder than words. Amen? Naba ko'y ka-istorya? Malangan gyud ko ani ba? Basta murag walay mag-response ako, malangan gyud ko ani. That's why Jesus said, wake up. Ingon siya. Wake up and look around. Mura siya nag-ingon sa ito ba, you need to increase your witness for my glory. Marag ana ang sulti ni Jesus sa church. We need to live our lives in such a way that people around us can see Jesus in us. Amen? Amen? Dunay tawag sa Ginoo nga kitang mga Kristiyano kinahanglan magkinabuhi sa paagi nga ang mga tao sa atong palibot makita nila ang Jesus sa atong kinabuhi. Unang pangutana, Brad, dugay na kang nangalagad sa Ginoo. Ikaw, sis, dugay na kang nangalagad sa Ginoo. Nakita ba si Jesus sa imong kinabuhi? Nadayag ba ang lihok sa Diyos pinagi sa imong kinabuhi? That's why ang challenge is for us to live our lives daily in such a way that people around us can see Jesus in our lives. We need to be different. We need to be different, not just for the sake of being different, but because we are transformed by the power of God. Magpalahi ta. Dili tungod kay magpalahi ta. Di na ko diya sila, di ko ganahan. Dili. Magpalahi ka sa imong kinabuhi tungod kay gibag-o ka sa gahom sa Dios. Amen. Hallelujah. Nga kutob sa tao makaila sa imo, nga wa makaila sa Ginoo, maila nila ang Ginoo tungod sa imong kinabuhi. Amen. Kanig dako kay ni nga challenge para sa atong tanan. Kasi kung basa ni nga bersikulo ko, aware ani ang pagkasulti. Kung ato ning basahon, agian na nato, di ba nato makuha ang idea ni. Pero kung imong gahinan o panahon niya pamalandungan, padaygan ta sa Ginoo. And this is what I received from God. Unay ko, kung basa ni ko, Ginoo ko, pagkadako nga hagit di ay, di day pwede nga mag-inday-inday retawag. Pangalagad sa Ginoo, di day pwede. Kaya kung inaana lang kahuyang ang atong pag-alagad sa Ginoo, what? Unsa kaha inikabot sa tinuod nga pagsulay.
unsa kaha ang mahitabo sa atong pag-alagad. Musulbong kaha ngadto sa eternidad. Ang klase sa kinabuhi nga atong gihuptan karon, nga atong gitawag og pagpangalagad sa Dios. Muna mga dagkong pangutana. That's why ang tawag sa Ginoo is to increase our witness. We need to increase our witness. It is about being a living testimony of God's love, of God's grace, and God's mercy. Amen. Pag may increase our testimony for Jesus, it is about being a living testimony. Kana ba nga atong kinabuhi, pagpamatuod kini, nga kita gikaluyan sa Diyos. Ang atong kinabuhi, pagpamatuod kini, nga kita gigrasyahan sa Ginoo. Oh. Mabitaw ko gaunahuna ko sahay kanang sa atong padayon nga pagkinabuhi bitaw. Sa diya magkinabuhi ta kauban ang mga tao. Dili mata ng panahon malipay ta oy. Nagi panahon nga murabag matandog bitaw ta. Di ba na? Kasalay mga na? Murabag matandog. Usay, muratag magbati na. Mubati tag kalagot, kasuko, kasuya. Ano bitaw? Tungod kay naata palibot sa mga tao. Pero tungod kay increasing ang atong witness for Christ, we understand and experience the love of God, we can learn to share it to others as well. Bisag bugat ang atong emosyon, bugat atong gibati, pero tungod kay nasabtan og nasinati nato ang gugma sa Ginoo, maka-extend ta gugma sa iyaha. Sa ilaha. Bisag nasuya ta. Ano bitaw? Maka-extend ta grasya sa ilaha. Kaya nakasinati mata grasya. Kaya tinuod sa kinabuhi as Christians, gigrasyahan naman kita sa Ginoo. Maura man ginay atong lamang sa ubang dili magtotoo. Ang lamang lang nato sa ubang wala gatuo sa Dios kay nagrasyahan ta. Somebody tells us a testimony. Somebody shared us the gospel of God. When we open our heart and receive Jesus as our Lord and Savior, hinay-hinay giusab sa Dios ang atong kinabuhi. Munang niya hangtod karon, padayon tang makusganon nagduot sa atong kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay nasabtan nato gigrasyahan ta sa Dios. Ikaluyan ta sa Ginoo. Muna ingon ang Bible, kung gikaluyan ta sa Ginoo, kabalo sa tang maluoy sa uban. Kung gigrasyahan ta sa Dios, kabalo putang mopahat sa grasya sa uban. Kung kita nakasinati sa gugma sa Ginoo, kabalo sa tang mahigugma sa uban. That's why this life is a testimony, a living testimony. It is about making our action speaks louder than our words. It is about being the salt and light in the world that desperately need to experience the goodness of God. Kabalo mo ang kalibutan karon, nagkinahanglan gyud sa pagkamayo sa Ginoo. Daghang mga tao diha, ambot ang uban tigay kailan ninyo, naana sila gaungaw sa desperado nga kinabuhi. Kapila na lang kaadlaw, pag na sila ma-harvest, muambak na sila. Na yung mga tao nga magpatuyo na lang o paligis. Kaya siya mas maipay mamatay kaysa mabuhi nga mag-antos. Na yung mga tao nga pertigid kalisod. Usay kita, ako pastonom, medyo apiki gyud akong kinabuhi. Kabalo ba mo? Nga bulahan gihapon ka? Kay naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Apiki tuod ka karon, pero tungod kay naa kay Ginoo, dili ka magpabilin nga apiki hangtod sa hangtod. Niagi man ko sa kinabuhing apiki. Niagi ko hana, brad. Niagi ko hana. Niagi ko sa daghang panahon, gagahangad ko sa panganod sa kalangitan. Gayon ko Ginoo, asa kumukuha, Lord, o gipakaon sa akong mga anak. Duha kong anak, puros laki, kusugid sila. Kinahanglan sila daghang krudo. Joke lang. Kinahanglan yun, Lord. Asa man ko, Lord, mo adto.
Mahintang nagtrabaho kong tadiko, kaya pwede ko mingon, mubalik ko diya, bi. Wala mong ko'y balihan. Wala ko'y balihan. The only thing I have is the faith that I have in the Lord to provide my needs. Maura yun, pagtulang kay nakaila ko nga Ginoo provider. Kumbinsido ko nga provider siya. That's why many times God displays power to provide our needs. Naabot ko ani nga level pero wa ko'y tao gisaligan. Gawa sa Diyos lamang. And He is faithful. He is so good. Wala gyud ko nagigpas mo. Sukad nagsugod ko sa adlaw nga nagdesisyon ko nga mangalagad ko sa Ginoo. Wala gyud ko napas mo. Yes, na panahon nagpuasa ko. Dili tungod kay wala lang ko'y makaon. Nagpuasa ko kay gusto nako mulihok ang gahom sa Dios sa akong kinabuhi. And I have seen how the Lord provide our needs. Hallelujah. And that's what I'm telling you. Kapag kita mahimong buhing testimonyo sa kaayog sa gahom sa Diyos, harvest will come. Hallelujah. Amen? So this is about increasing our witness for Christ is about showing kindness to a stranger, offering a word of encouragement to a friend, or spending time praying for someone in need. Daghang kada adlaw, if we only try to look around, kana ingon Jesus ba, wake up and look around. Kung tanaw lang ta sa itong palibot, daghan kaayog oportunidad para mahimot ang witness sa ngalan sa atong Ginoo. Daghan kaayo. Kaya lang, siplatan na mo nato. Limilitan na ito, tabanganan man eh. Murag dako-dako yung kinanglanan ni ba? Amutipas na yung ta dito kay, tingalig ako'y makatapal ani. Tago dito sa dahon. Asa, naon sa makabrad tao? Di ko brad kay to dito, dako kay paginanglan to. Tingalig makitaan ko ana. Kabalubay na siyang na ako'y kwarta. Tingalig utangan na po ko ana. Mutago. Now, Christians, people of God, as we look around, according to the word of Jesus, kung kita lang mulingi sa atong palibot, daghan kay oportunidad, daghan kay pribilehiyo, daghan kay mga sitwasyon nga gibutang sa Dios sa atong atubangan, aron kita latayan sa Dios sa iyang gahom, aron ang ubang mga tao makaila sa iya. Ayaw kalimot ana brad, gitawag ta sa Ginoo para nang butangan. Wala ta gitawag sa Ginoo lagi para maglingkod ra. Gitawag ta sa Ginoo para mahimuong tulay para sa iyang paglihok sa ubang kinabuhi sa mga tao nga iyang tinguha nga makasinati o kaluwasan. Amen? Hallelujah. These are some of the abundant opportunities we have every day to increase our witness for Christ. Now, paminaw pa kayo. This is not, pag mangingutag, increase our witness for Christ. This is not a task for just a few, but a responsibility for all who follow. Being a living witness for Jesus is not a task just for a few, but a responsibility for all who follow. Amen? Ang pagkinabuhi nga Diyos noon, isip representante sa Ginoo, dili ni para sa pipila lang, kundi para ni sa tanan nga nagsunod kaniya. Amen? Hallelujah! In order to maximize our impact for the kingdom of God and for the glory of God. Aron ba na atay dating? Oh, kaya nga Christian karon wala gyud dating. Wala dating. Mo nang uban dili ma-bless. Wala may dating. Pero pag ang Ginoo ga-increase ang atong witness para sa iyaha,
Ginabuhat nato ang mga simpleng mga butang sa ngalan niya. Gamiton ta sa Diyos for harvest. And your life will never be the same again. You will experience an increasing glory, increasing power of God in your life. Oh. Wherever you go, people is impressed not by what you do, but they're impressed by the goodness of God. Kaya makita nila, dili man ikaw sa diyang gabuhat kag mga butang, kundi ang Diyos nga naa sa imong kinabuhi. Muna, kunay dapat atong pukusan, dili lang ang atong personal nga relasyon sa Ginoo nga mo increase, ang atong witness. As a representative of God, we need to increase. Amen? Last but not the least, increasing our awareness of God. Ikatulo, para di malangan ang harvest, unsay dapat mo increase sa atong kinabuhi, dili lang ang personal relationship na sa Ginoo, dili lang ang atong witness para sa kay Jesus, kundi ang atong awareness of the presence of God. Hallelujah. Always remember this, that our journey of faith is a journey towards God. I will say it again. Our journey of faith is our journey towards God. Ang atong panaw sa pagtuo, panaw na siya padulong gyud sa Ginoo. Do you hear that? That's why living a life as a disciple is not about ourselves. It is all about God. It's about His kingdom. It's about His glory. Ang atong pagsalig sa Diyos, ang atong panaw pagsalig sa Ginoo, muna siya ang atong panaw padulong sa Ginoo. Para musangko ta sa Diyos, kinahanglan aware ta sa presensya sa Diyos sa atong kinabuhi. Ngano? Tungod kay kinahanglan masabtan nato nga pag mangingon tag kinabuhing Kristiyano, it's not about us. It's about God. It's about God. Kinahanglan kumbinsido ka na sa diyang gitawag ka sa Ginoo, nahimo kang anak sa Diyos, dili na tungod sa imo, dili na tungod sa imo, tungod na sa Ginoo. Everything we do, everything we live for is not for ourselves. It's for God. Because everything we are is all about God. We need to increase in that awareness. Kinahanglan mo increase ang atong awareness niya, anak. Amen? Understand that we are called to live in awareness of God. Kinahanglan masabtan nato nga gitawag kita sa Ginoo para kanunay ta magmahinamon sa presensya sa Diyos diri sa ato kinabuhi. We don't need to walk around empty and miss what God is about to do. Mabitaw nga ginaingon nato pag-ayo ba nga, as a Christian, dili pwede isigulaki lang, murabag. Ginaingon nato for me, serving the Lord is not a walk in a park. Ang pag-alagad sa Ginoo, dili na murag laag-laag ra, murag suri-suri ra. Dili. Ang pag-alagad sa Ginoo is a special decision because we want from our heart to experience the presence of God. Amen? Mauna nga, gitawag ta sa Ginoo nga mo increase ang atong awareness sa presensya ni God. Dili maayo nga mura lagwa sa atuwa ang pag-alagad sa Ginoo. Mamiss nato ang dagkong butang sa kinabuhi nga pwede lihokon sa Ginoo. Kung ang atong pag-ila sa Ginoo muragwa ra. Oh. Mabito nga nakikitawag sa uban nga teacher nga double standard Christian. Unsay buti pasabot nila ang double standard. Nay mga Kristiyano nga sa panahon sa Lunes ato sa Sabado, lahi ang iyang matang sa kinabuhi, worldly.
So kung asa siya ka negosyo, ka trabaho, parihara siya sa mga trabahante dito. Kung ka negosyo siya, parihara siya kinabuhi sa mga negosyante dito. Lunes hangtod sa Sabado. Pero pagka Domingo, mausap ang iyang dagan. Ikaduhang standard, ihan ang isulob. Pastor Rapi pa magsulob na siya maskara. Christian. Hello. Unya mausap na po niya sultihan. Oy, hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Ana, gamito na po niya itong mga word nga pang Domingo ra. Oh. Pagabot sa simbahan, pino kay mulakaw, pino kayo. Ay, Ter, God bless you. How are you? Ano ba? Pero Lunes at sa Sabado, wa siya pakialam sa uban. Double standard. Listen. But when we increase our awareness in God, bisan naata sa trabahoan, we feel His presence. Bisan naata sa atong negosyuhan, we feel the presence of God. Muna nga, sa atong pagtrabaho, wala ta kadasmag dito sa trabaho. Ginaisa na to ang tanan sa Ginoo. Nga negosyo ta, ginaisa na to ang tanan sa Ginoo. Una ta mulakaw sa atong biyahe, ginaisa na to ang tanan sa Ginoo. Because we always feel the presence of God. Amen? Paminaw, lahi ang Kristiyano nga mabati niya kanunay ang presensya sa Ginoo. Lahi siya. Oh, lahi siya. Pero kanang murag wa lang. Asa ka, Ter? Musimba. Uy, snoybi naman. Naapa to. Murag wa ra. Nakabala mo, when we feel, when our awareness with God is growing, sa balay pa lang, kay lako na ta, kay excited kay ta, unsa na po ang instruction ni Lord para sa ato. Oh. Pero pag wala ta, di ta aware sa Ginoo, maglakaw-lakaw na ta, bahala ng paos na sa Pastor Ding. Trabaho na niyang tigwali. Oh. Ako, kaihion ko. Hala dito, pag-ihi, sige istorya. Hello. Mahilang kay wala na diri. Amen. Amen. Hallelujah. Now, please understand that God is everywhere. Do you believe that? O, usa sa karakteristik ni Lord, omnipresent. Omniscient meaning He has all the wisdom. Omnipresent meaning He is present everywhere. Sa puti isa, omniscient, omnipresent, omnipotent, meaning all-powerful. Pero kanang word omnipresent, meaning God is present everywhere. We don't need to walk around empty because God is everywhere. Amen? There is no place where He is not around. There is no place where He is not. Walay lugar nga wala ang Diyos. Naa siya sa tanang lugar. And the good news is, according to the Bible, He is with us. Oh, He is with us. He is with us when we are in the valley. He is with us when we are in the mountain. He is with us when we are in trials. He is with us when we are in a storm. He is with us when we are in problem. God is everywhere. God is living in our hearts. We need to increase that awareness that God is in our hearts. Wala siya sa atong kiliran. Wala siya sa atong likod. Wala siya sa atong abanti. Si God, gapuyo din ni. Sulod sa atong dughan. We need to be aware of that. So that wherever we go, we would always be aware that God is with us. You know, understanding that God is with us, you will feel with all our heart, with all your heart, you will feel it that you are never alone. Oh. Pag imong barugan kini nga idea, aware ka sa presence ni God,
Bisag unsang may tabo sa imong kinabuhi, you will always rejoice because you feel you are not alone. God is with me. You are in problem, you are in problem, God will fight for you because God is with you. You are in trouble, God will save you. It is one of His promises. Because you love me, because your heart is for me, I will save you. You will see people dying around you, but this evil will never come near you. Because you have set your heart for me. Because you are aware of me, I will display you. I will make you a display. I will empower you. Mga promises ni God na, if we are aware that God is with us. Oh, muna nakasay mo negosyo, Lord. Muna ipit naman yung negosyo na ko, Lord. Pero Lord, tungkol kay giubanan ko nimo, ampuan ko ni negosyo. In Jesus' name. And you will see the power of God. Because God dwells in our hearts. Amen? God is not distant. He always abides in our heart. When we are aware of God's presence, we are reminded that we are never alone. What happens? That He is always with us, and He promised never to leave us, never to forsake us. Amen? Now listen, in closing. Amazing things, greater things, wonderful things will happen when our hearts are open to the reality that God is with us and working for us and through us. Dagkong mga butang, makahangangha sa atoa ang ipahitabo sa Ginoo. Kung atong ma-realize kini nga kamaturan, nga ang Diyos uban ka nato, unya gapamuhat siya para sa ato, pinaagi sa ato, o para sa ato. Hallelujah! So let us all be aware and expect that God is working even in simple ways in our everyday life. Hallelujah! Mga igsoon, tulo ka butang. If you only realize, balik-balik ni mga ideya ba? Because the Lord wanted you and me to experience Him in a greater way. Gusto ni God nga masinati na to siya, dili lang inaani bo. Gusto ni God nga pinasahi na ang atong masinatian. Labi nagdugay na ka ng alagad sa Ginoo, pila nakakatuig nga pisisiyan. Wala pa kay testimony. Si God nag-ingon sa imo, increase your personal relationship with me. Increase your testimony for me. Increase your awareness in my presence. Amazing things will come. Harvest will come. Breakthrough will come. Blessings will come. Healings will come. In Jesus' name. In Jesus' name. That's why, if there is one thing we need to focus in life, not us, but God. Amen? Amen? So yun ni Jesus, awake and look around, for the fields are already ripe for harvests. Para dili malangan ang atong harvest, we need to do some things. Number one, we need to increase our personal relationship with Jesus. Number two, we need to increase our witness for Jesus. And we need to increase our awareness of the presence of God. When these things, we focus into, kung pukusan nato ni mga butanga, dili malangan, dili madugay, moabot ang harvest sa imong kinabuhi. Amen? So manindog tang tanan mga igsoon. Hallelujah. This is the best time for us
to ask the Lord concerning the things that we have heard today. Kining mga butanga ang atong iduol sa Ginoo karong buntag as our application. Atong hangyon si Lord, Lord, tabangin taon ko, Lord. Tabangi ko, Lord, nga mo increase ko, Lord. Because I realize, Lord, that my journey as your child is a journey towards you. And I need you, Lord, more than anything. Ingna si Lord, Lord, kung naama ko ikinanglan sa kinabuhi, ikaw ragyod. And this is, Lord, this is the things that I want to pray for you, Lord. So while I'm